Tingnan niyo itong video na to. Kahit na umuulan, magandang araw pa rin ito dahil nabuksan na natin itong napakaganda na tulay. I think this will serve as a model for many of the other bridge projects that we will be seeing around the country. And to see that everything was... Ang kapal ng muka. Yan yung Kalanyugan o Kamanyugan something bridge. 2026, di ba? Yabang-yabang. May dami pa mga tarantado, mga loyalista. Sinasabi pa nila na ang ganda nito, ang galing talaga ni Bongbong, ganda ng tulay. Putang ina nyo. Nung nakaraan nagpunta ito sa Davao, tong ulol na ito. Pagpunta nito sa Davao, inangkin yung Bukana Bridge na hindi naman siya may gawa. Proyekto pa yan ni Pangulong Duterte Build Program. Si Inday Sara. Actually, lahat ng proyekto na Chinese, pinahinto nitong ulol na ito. Pero okay pa sila ni Inday Sara noon na nakiusap si Inday Sara, lalo na sa Mindanao kasi lahat ng proyekto sa Mindanao pinahinto ng gagong to, kaya ewan ko itong mga taga Mindanao na to. Itong mga congressman na mga Muslim na ito, bakit putang ina sinusuportahan pa ito? Ang daming mga inapprove na mga budget, inapprove na mga proyekto dyan sa Mindanao para sa improvement ng Mindanao. Tinigil nitong ulol na to, dinifund niya. Lahat ng mga proyekto, tapos lahat ng mga Chinese projects, mga partnership with China, tinigil din niya dyan sa Mindanao. Nag-request lang si Inday Sara, wag mo nang pakialaman o wag mong patigil itong dalawang proyekto na to na importante. Ano yun? Itong Bukana Bridge at saka yung Samal Davao Bridge. Wag mo nang pakialaman yan. So yun lang yung tumuloy sa Mindanao na proyekto. Dahil nakiusap si Inday, okay pa man sila nun. So lahat yan proyekto ng Build Program. Ngayon ito, si Bongbong pumunta ron, inangkin. Sigurado pag natapos yung Samal Bridge, aangkinin na naman ang hayop niya sa sobrang walang trabaho itong gunggong na ito. Nabubulol na ako Sa sobrang walang ginawa ito, sa sobrang walang trabaho ito, sa sobrang walang output ito, putya nagdanakaw na siya ng trabaho ng may trabaho. Bakit kasi hindi ka magpagawa ng sarili mo? At tangina nyo. Magkano lang ang budget ni Pangulong Duterte noong panahon niya? Nasa 4 na trilyon lang. 7 trilyon halos ang budget natin. Ilang taon na? Halos 3 taon na 7 trilyon yung budget natin. Puta, wala kang napapagawang mga kalsada, tulay na sayo. Wala. Tsang ina niyan. Si Pangulong Duterte noon tuloy-tuloy yung build program. Meron pa tayong pandemic pero tuloy-tuloy yung trabaho. Mga gago kayo, tapos sasabihin nyo, laki ng utang ng Pilipinas. Mas malaki utang ng Pilipinas ngayon. Noon, kung lumaki man ang utang ng Pilipinas no si Pangulong Duterte yung upo, dahil marami siyang proyekto. 10 taon yung passport, 10 taon yung lisensya. Nawala yung, naubos ang insurhensya, nawala ang korupsyon. May war on drugs. Meron pang pandemic, nagbibigay ng ayuda, tapos nagbibuild pa. Anak ng tinapay. Ngayon, ang laki ng budget, ang laki ng confidential funds niya, ang laki ng ng gastusin nila. Anong meron sa 3 taon? Ilang tulay na gawa? Na kanya. Wala, yung subway tinigil na yata. Inang yan. Dapat 2028 mapapakinabangan na yung subway, hanggang ngayon hindi pa tapos. Tarantado kasi ito ngayon, nagnanakaw na naman siya ng credit. Ngayon, sinasabi niya, yang tulay na yan, ginastosan, tama yung gastos. Yung katulad doon, sinasabi niya nung nakaraan. Pero tingnan nyo kung kanino talaga tong tulay na to. Completed on time and on budget, and despite all of the other issues that we are having to deal with, patuloy pa rin ang kanilang naging trabaho, at kaya naman nakarating na ang araw na ito na binuksan natin ang Kamanyugan Bridge. Kapag nakita ng lahat ng ibang governor ito, sasabihin, bakit kami Nung Kamalanyugan, tangina yung lugar nga, hindi mo pa masabi ng tama. wala kaming ganyan? Ayan 2021. June 27, 2020. Sino presidente niyan? Siya? Nang toko talaga 2.4 billion pesos ang budget para dyan. Kanya yan. Naging presidente yan 2022 na. Paano naging kanya yung tulay na yan? 4 billion pesos at mega-iconic bridge na magdudugtong sa eastern at western portion ng Cagayan, pinasinayaan sa Kamalanyugan, Cagayan. This is a dream come true for Cagayan to have. Sino yan? Yan nagsasalita na yan. Si Governor Mamba yan. Yan yung gobernador na pinatatanggal nila sa posisyon. Yan yung gobernador na unang nagsalita laban sa kahayupan at kademonyuhan nila at mga korupsyon nila. Ngayon, di ba, kinasuhan yan, di ba, tinatanggal yan. Hindi ko nga alam kung siya pa rin ang gobernador ng Cagayan pero ayan June 27, 2021, inaugurasyon. Hindi kay Bongbong yan. Maaring natapos yan sa panahon ni Bongbong Marcos, pero wag niyang angkinin. At least man lang magpasalamat siya. Salamat sa Build Program ng nakarang administrasyon. Itinuloy lang natin ngayon, natapos sa termino natin, napakaswerte natin.
Dahil napakarami nila yung proyekto na inilatag noon na matatapos ngayong administrasyon natin, mapapakinabangan natin ngayong administrasyon natin. Salamat sa programa na yan, Pangulong Duterte. Ano ba naman yung ganun? Hindi yung kainin mo sa lunukin mo yung credit. Kapal ng mukha mo, wala kang ginagawang trabaho tapos ikaw ang bida. 150 kilometers long. This is the first time that an additional bridge will serve us to connect the eastern portion and western portion of Cagayan. Dahil sa makabago at kakaiba nitong disenyo, ang bagong iconic bridge mula sa Build 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 program ni Pangulong Duterte ay inaasahan din na mag-aangat ng turismo sa Cagayan. Ako'y natutuwa dahil nakitang-kita naman yung pagmamahal ni Presidente po. Kahit na Nakitang-kita naman yung pagmamahal ni President Digong. Di ba? Si Digong is from South, pero pati Norte nakinabang. Itong putaragis na presidente na to from North, pa-North. Nainang yan, nakinabang yung mga taga-South? Hindi. Tinigil nga niya yung mga proyekto sa South, lalo na sa Mindanao. Yung railway project na tagal ng pangarap ng Mindanao, itinigil niya. Tapos kayo mga taga-Mindanao, gusto nyo to? Gusto nito ni Bongbong, maging taga-bundok lang kayo habang panahon. Ayaw niyang umunlad ang Mindanao dahil ayaw niya na ma-overtaken ng Visayas Mindanao ang Luzon. Dahil ang Visayas Mindanao, yan ang fruit basket, seafood basket ng Pilipinas, sentro ng agrikultura yan. So ayaw nitong mga tarantado mga taga-Luzon na itong Visayas at Mindanao ma-overtaken sila. Mga gago, di ba? Makikinabang naman dyan buong bayan. Pag nilagyan mo ng tren yan, mula Apari hanggang Hulo, pag pinag-connect mo yan, sino makikinabang? Lahat tayo. Magiging mura na yung prutas dito. Napakaraming prutas sa Mindanao, sabi ko sa inyo. Pagka Kadayawan, putsang ina, yung lansonis, 5 piso lang 1 kilo eh. Ang sarap. Talaga, imaginein mo kung yung biyaya ng South mapapakinabangan natin dito. Kung magkaroon man ng shortage dito ng pagkain sa Luzon, makakakuha tayo sa Visayas at Mindanao. Sana, hindi ganito kahirap ang buhay natin. Pero yun ang pangarap ni Pangulong Duterte at ni Pastor Apollo Kibuloy, connectahin lahat ng isla eh. Anong ginawa nito ni Bongbong? Wala. Ang inang yan. Nagpakabangag lang. Walang Joe. Credit grabber. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino. Banateros ay hindi hihinto, sa tungkulin di mabibigo. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.